So mga ka-One Stories, marami nga po ngayon ang nagrereklamo lalo na ang mga Mavs fans matapos ang nakakadismayang rotation na ginamit ni Coach Jason Kidd laban sa Miami Heat. Umabot pa nga sana ito ng overtime, ngunit mali nga daw ang ginamit na rotation matapos ibabad si Dinwiddie na bagsak ang efficiency ratings. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng balita ang kailangan na nga daw ibalik ni Rob Pelinka ang Nikola Jokic stopper na kanilang ginamit noon. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Naputol na nga po mga ka-One Stories ang 4-game win streak ng Dallas Mavericks kasunod ng pagkatalo nila sa Miami Heat 123-118. Nasayang dito ang ginawang effort ni Naji Marshall na merong 20 points, Kyrie Irving 27 points at si PJ Washington na merong 21 points, 10 rebounds, which is syempre hindi natanggap ng mga fans dahil kung hindi lamang sa nagawa nilang pagkakamali sa crucial minutes, di sana ay panalo sila. Kaya batikos nga ang inabot ngayon ni Coach Jason Kidd dahil pinili nga nito na bigyan si Spencer Dinwiddie ng mas mahabang playing time na literal struggle sa shooting sa pagkakaroon lamang nito ng 1 out of 12 shooting at 0 out of 9 naman sa 3-point line. Mas binabad pa nga ito sa kanilang closing lineup laban sa Miami kesa kay Klay Thompson na siyang hindi kinagusto ng mga fans. Kung pinaglaro lamang nga sana nila ito sa fourth quarter at sa overtime, matagal na ngang maaari pang nanalo sila. Ngunit kung inyong ang napanood, sigurado nga pong masasabi ninyo na tama lamang ang ginawa ng Dallas. Pareho lang naman nga pong nag-struggle sa opensa, ang advantage lamang ni Dinwiddie, reliable nga daw ito sa depensa. Syempre, dito naman tayo, ilang beses na nga pong napatunayan na kahit man napakadominante ni Anthony Davis sa painted area bilang isang sentro, sobra rin naman nga itong nag-i-struggle sa tuwing may kaharap siyang big man na mas malaki, mas malakas kaysa sa kanya kagaya ni Nikola Jokic. Kaya ito na ang mismong dahilan bakit hirap na manalo ang Lakers sa tuwing nakakaharap nila ang Denver Nuggets sa regular season at maging sa playoffs. Ibig sabihin na kailangan na nga talaga ng team na pagbigyan ang matagal ng hiling ni Anthony Davis na ibalik siya sa power forward. Last time na naglaro si Davis ng 4 taong 2021 kasama si Marc Gasol bilang sentro kung saan nakakuha sila ng record dito ng 21 wins, 6 losses. Pero kung ibabalik nila si Davis bilang power forward, kakailanganin nga po nila ngayon ng isang big man na may malaking pangangatawan. Medyo malambot nga po ang katawan ni na Jackson Hayes, Christian Wood at maging si Christian Koloko na hindi babagay katapat si Nikola Jokic. Kaya ayon sa isang analyst, ang nag-iisang sentro na makakapahinto ngayon kay Nikola Jokic ay si Dwight Howard na pinagpapatuloy na naman ng pagmamakaawa kina Rob Pelinka at Jenny Ba simula nang malaman ito na natalo na naman ng Nuggets ang Lakers kahapon. Napatunayan na rin naman ito sa kanyang sarili laban kay Jokic kaya wala na nga pong question kung kakayanin niya itong pahintuin muli.